Ako ng anak ko, okay lang. Pero magandang umaga sa inyo lahat. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Saan man sulok ng mundo kayo naroon, binabati ko kayo ng masaganang buhay at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At narito po ang sabi ni Daddy's Vlog, ang kwento ng mga buhay. Nandito po ako sa iPlaza para mag-relax dahil stressful po yung mga nakaraang araw ko. Kaya nandito po ako para mag-share ng saloobin sa inyong lahat. Narito po at maraming naglalaro. Hindi ko po alam kung bakit may mga bagets. Hindi ko po alam kung wala silang pasok o meron, pero ang anak ko po ay pumasok na sa eskwelahan. Kahatid ko lang po sa kanya. Kaya gaya po na sinabi ko, ang pananakit ay kahit na sino pong tao, anumang edad, ay hindi po tama. Hindi po tamang dapat na ginagawa yan ng isang tao, lalo na mga bata. At yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Noong isang araw po, ng umaga, ang aking pong anak ay masaya. Parang normal po na ginagawa namin araw-araw. Lagi kami masaya, lagi kami nagbabatian. Ngayon po ay ginising ko siya para pumasok sa school. Medyo hindi po maganda ang kanyang gising. Bakit po hindi maganda ang kanyang gising? Kasi po nagpuyat na naman po siya. Yan po ang kanyang bisyo, ang magpuyat. Tapos tanghali nang gigising. Kaya po nagkaroon kami ng argumento. Ang anak ko po ay may autism, kagaya po ng lagi ko sinasabi. Siya po ay 20 years old, pero ang kanya pong kakayanan ay ayon po dito sa assessment ng doktor sa Japan, na sad to say na 3 years old lang. Mahirap po na sa isang magulang ang kagaya ko na nung una hindi ko matanggap dahil marami akong ina-expect o marami akong hinahanap na sana yung mga katangian na bilang isang ama ay natutuwa pag nakuha niya. Meron namang katangian sa pamamagitan ng mahilig siya sa music, pero ang nakakalungkot po ay limitado lamang yung kakayahan niya. So yun nga po, nagpunta ako sa kwarto niya at sinabi ko na magandang umaga. Sinagot niya ako ng magandang umaga. Ngayon yun po yung eksaktong time na kailangan niya gumising, 8:30, dahil ang pasok po niya ay 9:30. Para po nakahanda na lahat, nakaligo na lahat, at ayos na po lahat. Yun po ang kanyang schedule. Ngayon po ginising ko siya ng mga 8:20. Kasi uunat pa po yan eh. So babangon po yan ng mga 8:25. Medyo naaalanganin po ako at medyo nagtataka ako kung bakit 8:30 na hindi pa nabangon. Pagkapasok ko sa kwarto niya, nararamdaman ko na po yun instinct na may mangyayaring hindi maganda. Kasi ako po nagpalaki sa kanya, ako po nag-alaga sa kanya,
Kaya alam ko may nangyayari, kaya bakit hindi pa tumatayo. Ngayon, pumunta ako sa kanya, sabi ko, "Anak, ready na pagkain mo?" Sabi niya, "Opo." Pagkasabi niya ng opo, alam niyang tatalikod ako. Pero humarap uli ako at inambaan niya ako ng balibago. Inambaan niya ako ng dalawang kamay niya. Hinataon niya sa pagitan ng leeg ko at saka ng dibdib ko. Sa laki po niyang tao, malaki pa sa akin. Kaya talagang ang hirap pong isipin na sa totoo lang po sa hinabahaba ng panahon at hinabahaba ng taon hindi ko akalaing masasaktan ako ng anak ko. Hindi ko po alam kung nakulitan o hindi ko alam kung inaantok pa siya. Kasi yun nga po mahirap sa anak ko sa mga batang ganyan. Hindi niya po masabi kung ano yung dahilan ng kung ba't siya naiinis. Siyempre umaabot ka rin sa punto na naiinis ka. Pero kagaya nga na sinabi ko, hindi niyo pwedeng patulan dahil may diferensya po sa utak ng mga bata. Hindi niyo po sila pwedeng kantiin o saktan kahit sinaktan na kayo. Dahil magdudulot lang po ito ng ng emotional damage sa kanya. Magkakaroon po ng tatatak po yun at gagayahin niya. Lalo siya mananakit. Pero okay lang nasaktan ka, pero kailangan mong kalmahin siya para sabihin sa kanya na mali yung kanyang ginagawa o mali yung kanyang nagawang pananakit, lalo sa kagaya kong ama niya. Ang ginawa ko po dahil nashock ako, tinawag ko po yung sister ko na natutulog dahil panggabi po yung trabaho. Nakalma naman siya agad dahil halatang shock. Talaga pong shock siya dahil hindi niya alam kung bakit niya ginawa sa akin yung mga bagay na yun. Natulala rin siya Ang kailangan po natin talaga ay pangunawa. Kailangan po natin silang unawain dahil hindi po natin kailangan na pasukin nila yung mundo natin kasi may sarili po silang mundo. Ang kailangan po nila ay tayo ang pumasok sa kanilang mundo na may paggabay. Kailangan natin pong ipaliwanag sa kanila, lalo na nakakaintindi naman ng anak ko, na kailangan na putulin ang mga bagay na masasamang gawa dahil hindi yung tama, lalo rito sa Japan. Bawal na bawal po dito ang manakit. Bawal na bawal po dito ang manakit ng kapwa dahil meron pong penalty. O pag nakasanayan po nila, kagaya ng mga anak ko na may autism, pag nakasanayan po nila na manakit, gagawin po niya dahil ginagawa niya po yun ng bata Ngayon nga lang po natigil dahil medyo na-spoil na mami niya. Ngayon may mga bagay na hindi ko masabi sa mami niya. Pinagtatakpan ko dahil iniisip ko nakakampihan. Nagtalo kami kahapon. Sabi ko, hindi mo nalalaman yung mga nangyayari dito sa bahay. Sabi ko, ang galing mo manghusga. Sabi ko, hindi mo ba alam na binubugbog ako ng anak mo? Pati yung tita niya o yung kapatid ko. Hindi siya nakaimik. Pero nagalit siya. Bakit daw hindi sinasabi sa kanya lahat daw ng mga bagay na nangyayari sa loob ng bahay kailangan sasabihin sa kanya?
Unang-una sinabi niya noon na ayaw niya makakarinig ng mga ganong bagay dahil nai-stress siya. Ang hirap po, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam kung paano ka mangangatwiran. Hindi mo alam kung yung pangangatwiran mo ay tama o mali. Kaya napakahirap pong sabayan ng ganito mga pagkakataon na talagang hirap kang i-depensa yung sarili mo. Ngayon, pumasok na po ang bata. Pumasok na po yung anak ko. Nararamdaman ko po yung sakit. Yung sakit po sa kalooban na alam niyo yung sakit na kinanti ka ng anak mo sa loob ng maraming panahon. Okay lang po yung sakit sa katawan eh. Pero po, tao ka at ama ka. Ang hirap po ng sitwasyon na talagang parang hindi mo akalain na sasaktan ka ng isang anak. Yung pinaliwanag ko sa kanya ang mga bagay-bagay nung dumating siya. Sinabi ko po sa kanya na bawal ang manakit. Guilty siya kasi nung dumating siya. Hindi siya naimik. Nagkulong siya sa kwarto. After na nagkulong siya sa kwarto, lumabas siya ng sala. Pumunta siya ng kwarto ko at nakikiramdam. Sabay humihingi ng sorry. Una, kailangan mong ipakita na apektado ka o hindi ka basta-basta tatanggap ng sorry. Dahil mamimihasa ang ganitong mga klaseng batang may mga depresya o may autism. Ang kailangan talaga dito ay pangunawa at acceptance. Kasi kailangan po, wala po tayong magagawa eh. Hindi po natin kailangan itapon ng ating mga anak at hindi po natin kailangan na pagurin ang sarili natin sa kaiisip kung ba't sila kaganyan. Kailangan po natin tanggapin na ganun sila. Mabuti na lamang po yung alalay ng aking sister masyadong malawak ang pangunawa at nakasuporta. Yan po ang kailangan ng mga pamilya o tao na may mga umaabot sa ganito sitwasyon. Napakahirap po. Pero mas napakahirap po nung siya baby pa o nung mga nasa kalikutan. Yun po ang pinakamahirap. Nagalit din po yung mami niya at sabi ko, dumating po kasi sa bahay at nagsisermon. Sabi ko, wag mo namang lakasan ang boses mo o kontrolin mo yung boses mo dahil naririnig niyang ng bata. Kasi hindi kami igagalang niyan. Totoo po yun. Pag alam na ginaganon ka, hindi ka po igagalang ng bata. Kahit kagalang-galang ka. Kailangan po talaga na sabihin sa kanya yung mga nangyayari. Naniwala po siya. Sabi ko, panoorin mo yung camera sa bahay at doon mo malalaman na nananakit ang anak mo. Pinagalitan po niya at hindi naman po umiimik yung bata kasi alam niyang guilty siya o alam niyang kasalanan niya. Yan po yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Masyado pong sad si daddy. Pero patuloy lang po ang buhay. Kailangan natin na mag-move on. Kailangan po na, sabi nga ng mga nababasa ko, kailangan natin huwag ihinto ang buhay dahil
lalong lalala yung aking kagaya kung may depression at anxiety, lalong lalala na at kailangan kong ipagpatuloy ang takbo ng buhay. Yan po ang aking ginagawa. Sa ngayon po, naging maayos ang balik po sa normal ang aming ginagawa dahil sila pong mga batang may kanyang depresya ay kailangan ng mahabang pasensya at mahabang pisi at mahabang pangunawa. Kailangan po nila yan at kailangan po nila ng pagmamahal at atensyon dahil kulang po sila sa atensyon. Yan po ang ating kwento tungkol sa aking mahal na anak. Kung meron po kayong mga ganitong sitwasyon at ganitong mga pangyayari, huwag niyo po sila sasaktan. Unawain po natin sila sa abot ng ating makakaya. Dahil pag pinatulan niyo po siya, kayo rin po ang talo kasi ginawa ko rin po yan noon nung bata siya. Ako rin po ang umiyak. Dahil hindi dapat sinasaktan ng mga taong ganyan. Dapat silang inuunawa at minamahal. So that's it mga kaibigan. Alam ko medyo emotional si Daddy ngayon, pero alam kong nauunawaan niyo ako. Dahil ako'y isang ama at maraming mga magulang sa inyo na mayroong ding kaparehang kaso na kagaya ko. Ang may papayo ko lang po ay mahalan po natin sila at ibigay natin sa kanila ang tamang gabay at nakikinig po yung mga yan kahit na hindi po kayo pinapansin. Nakikinig po yan, matatalino din po yan, may tinatagong katalinuhan din po yung mga yan. Mga tuso po yan mga yan. Kaya kailangan po wag natin ipakita ang dahas at kailangan po maging maayos ang ating pagpapalaki sa ating mga anak na may autism. So yan lang po muna at pasensya na po. Humihingi po ako sa inyo ng pasensya. Naglabas lang po na salubin si Daddy sa inyong lahat. Kaya po sana mag-iingat po kayo lagi at sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana maging malusog ang inyong pamilya at walang maging kagaya ng sakit na pinagdadaanan ng anak ko at mabuhay po kayong lahat. Alagaan niyo po inyong kalusugan dahil yan po ang ating kayamanan na hindi mababayaran ng pera. Lagi-lagi ko po sinasabi sa inyo na sana ulanin kayo ng grasya at huwag magkalimutan magpasalamat sa taas at huwag magkalimutan magdasal para sa ikatatahimik na ating mga kaisipan lalo na pag natutulog tayo at pag-isip natin ay maganda ang ating gising at maging masagana ang ating pamumuhay. So that's it. Hanggang dito na lamang po. Ito po ang sabi ni Daddy, ang kwento ng buhay. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe para po maging marami ang aking kaibigan at medyo talaga po natutuwa si Daddy at may mga nakikinig at may mga nanonood sa ating maliit na vlog. Kaya ito po ang kwento ng ating buhay at ang buhay na pwede ko i-share sa inyo at mga natutunan ko sa mga dumaan na panahon. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye-bye.